Nakaraang preaching, ang title po natin ay Mirror on the Wall. Sumunod, alarm clock. Ngayon naman, the door. Sabi mo sa katabi mo, ano ba yung door? Yun ba'y nakakaib? The door, ang pintuan. So, let us focus in hearing the Word of God. Anyway, this is a very short lang po, 1 hour and a half. Okay po ba sa inyo? 1 hour and half day. Isa na lang nag-amen. No, siguro 45 minutes to 1 hour I'm done. But you have to focus in listening the word. Sabi mo sa katabi mo, isa lang ang bibig, lahat ay tenga. Amen. Binibigyan ko kayo ng karapatan ng inyong palad. Pag kayo ay kinukulit at kinakausap at kayo ay nawawala sa focus sa pakinig ng salita ng Diyos, binibigyan ko kayo ng lisensya sa kanyang pisngi. Kaya sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Okay, so the door. So, alam naman natin kung ano yung picture ng door. Parang hindi nyo ata alam eh. Ayun, pintuan. Now, I just find it, the door is for what? Number 1, for security. Number 2, to come in and to come out. So, yun po ang pag-aaral natin. Now, there is what we call cyberspace. Do you know what cyberspace is? It is a door. All information, digital information is coming in a cyberspace and coming out. So, meron siyang source at meron siyang end user, meron siyang source user. Amen? So, itatransmit niya yung digital information kasi yung computer or any device na pinapatakbo ng processor, meron tinatawag na basic input, output. Sabi mo nga, basic input, output. So, pagka may input at may output, we are talking of a door. So, a cyberspace, as you can see, cyberspace. Just a segue, because cyberspace is a door, ito ay ginagamit ngayon sa gera. And there are two kinds. There are now two kinds of attack in war. Meron daw dalawang klase ng pag-atake sa gera. Una, the attack or what we call conventional attack, and number 2 is what we call cyber attack. Okay. Nakita na ba kayo ng nuclear facility? Yan. Ang nuclear facility ay ginagamit para mag-produce ng high-grade uranium na ginagamit sa nuclear power plant. But hindi lang yun, pwedeng gamitin ito para mas mataas yung saturation niya ng uranium para magamit as a nuclear weapon. Okay? Kaya ako nasabi yung cyberspace is a door kasi ito yung ginamit ng Israel laban sa Iran. And you know, the war is happening now between Israel and Iran. And I believe, kahit paano naman siguro, kahit TikTok nyo, kahit Facebook nyo, Instagram or ex-girlfriend, ex-boyfriend, kahit paano, napipindot nyo yung gera na nangyayari ngayon sa Middle East. So bago umatake ang Israel ng conventional attack, nagkaroon muna ng cyber attack. At ang ginamit ay yung tinatawag na wormware. Hindi siya virus.
Isa siyang parang passive at start na klase ng wormware o parang it is a sort of software na sumisira ng device. So, kaya siya passive kasi nung nilagay yon, nakapasok yung intelligence o yung, kasi meron din ang tinatawag na sa Amerika si CIA, sa Israel, Mossad. So yung agent nila nakapasok sa facility at nailagay yung wormware. At ang function, ang ginawa ng wormware ay nagduduplicate, nagpapakalat sa iba't ibang device. Pero walang nangyayari. Hindi namamalaya ng mga nuclear scientists that working sa nuclear facility ng Iran because they are now on the process of producing nuclear weapon. Kaya sila inatake ng Israel. Pinasabog yung mga vital installation nila, yung mga military camps nila, yung mga pagawaan, yung nuclear plant nila. Pero bago yon, nagpakalat muna sila ng wormware at kumalat sa lahat ng device doon sa facility ng nuclear plant nila, nasira yung device nila, yung tinatawag na centrifugal o centrifuges, no? So, medyo technical yung term, yun yung nagpo-process para mag-produce ng high-grade uranium para ma-convert siya into a nuclear weapon. Alam naman natin ang nuclear weapon, kahit nasa Israel yon, damay tayo. Bakit? Kasi sumasama sa hangin yung nuclear chemicals and it will cause you a cancer and will lead later on to death. Kaya nga, marami ngayon nangangamba, natatakot, baka sumiklab nga yung nuclear war. And we pray, wag naman, ano. Pero syempre, nakatala po sa Bible, yung mga gera na yan ay nakatala na. Ibig sabihin, malapit na talaga dumating ang Lord. Sikuin mo yung katabi mo. Sige, lapit na dumating si Lord. Kumayos na tayo. Andyan pa ba kayo? Amen? So, meron tayong makikitang mga doors. There are 4 doors that we can see in Genesis chapter 2, verse what? Verse 9. Genesis chapter 2, verse 9. Let us take a look. Sabi diyan, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, referring to the Garden of Eden, trees that were pleasing to the eye. Sabi mo, eye. And good for food. Sabi mo, food. In the middle of the garden were the tree of life. Sabi mo, tree of life. And the tree of knowledge of good and evil. So there are 4 kinds of doors. Number 1, eye door. Sabi mo nga, eye door. Yung mata natin ay isang klaseng pintuan. Pag nakakita ka, pumapasok yung information sa mata mo, pinaprocess ng brain mo, pero pumasok muna sa mata. Hindi naman po pwedeng ipaprocess ng utak mo na hindi mo nakita. Diyan pa ba kayo? So, eye door, ang tawag yan, built-in door. Bakit built-in? Nasa atin, nilikha tayong may mata eh. Pangalawa, sabi nyo, good for eye or pleasing in the eyes. Pangalawa, good for food. Sabi mo, good for food. O pagkain ng pinag-uusapan, ano ang kailangan? Siko daw. Sarap ng steak, siko. Mouth. So that is mouth door. Ang tawag dyan, built-in door. Pero may sinabi pa. Ano yon? Tree of life. Sabi mo, tree of life. At saka, tree of the knowledge of good or evil. Ang tawag doon ay external door. Okay. Now, sa 4 na door na yan, sineperate yung isa. Ano yon? Eye door, mouth door, tree of life door, at saka tree of good of knowledge, the fruit of good, knowledge of good or evil, external door. So, ano yung sineperate? Ang sineperate, God separated the knowledge door.
Sabihin mo, knowledge door. Ano ang proof na sineperate? Sa paanong paraan? Naglagay ba ang Diyos ng wall as a separation? Ano? Bakit siya hiniwalay? Bakit siya in-isolate? No. God separated the knowledge door through a command. Sabi mo, through a command. Let's take a look. Genesis 2, chapter 16 and 17. Sabi diyan, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Hello? Lahat daw ng bunga ng puno, pwede mong kanin, kasama yung tree of life. Sabi mo, tree of life. Kasi ang pinagbawal lang, yung verse 17. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. So yung door of knowledge of good and evil is being separated through a command. Ipinag-utos. Sabi mo, ipinag-utos na. Ipinagbawal na. Bakit mo pa ginawa? Mali na nga. Bakit ipinipilit mo pa? Sikuin mo, katabi mo. Mali na nga eh. Hello? Ang problema sa atin, sa pintuan natin, kung ano-ano pinapapasok natin. Pagka mali, wag mo nang papasukin. Pagka hindi na dapat, wag na dapat papasukin. Andyan pa ho ba kayo? Matutunan tayo kay Eva Tada na ating mga pinakaninuno noong unang panahon. Sinabi na nga, sineperate na nga, kainin mo lahat. Huwag lang itong nag-iisa. Bakit ano yung pinagbabawal yun ng ginagawa? Bawal tumawid, tatawid. Bawal magtapon ng basura, doon magtatapon ng basura. Bawal umihi. Doon iihi. Tawa yung mga lalaki. Diyan pa ba kayo? Now, let's go to the mission. Ano ba yung mga pinag-uusapan natin, Lord? Kasi may mission tayo. Basic sa pagkalikha natin, may mission. Amen? Kaya ikaw ay binata pa o dalaga pa, may mission ka na sa buhay. Amen? Nauna yung mission. Above all else, above anything else, nauna yung mission. Okay? It is now to put the man that test in his mission. Ano yon? Genesis chapter 2 verse 15. May test tayo. Kaya tayo huwag tayong palagi gusto yung madali. Talagang mahirapan tayo kasi laging may test. O yung mga estudyante ngayon, di ba? Okay, let us read. Sabi niyan, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work. To work it and to take care of it. Ano mission? Ano trabaho? Ano gagawin? Ano purpose? Sabi diyan, to work it. Trabahuhin, ayusin, alagaan, i-nourish, i-manage. Kaya tayo, mga manager tayo eh. Andyan pa ba kayo? Amen? So that's our mission. Kaya tayo dapat, kay nag-aaral ka, kay nagtatrabaho ka, kay nagninegosyo ka, kay pamilya ka, wala pa lahat yan, may mission ka na. Amen? Kaya hindi po pwedeng ang pamilya ay ahad lang sa mission mo sa Panginoon. Kaya hindi po pwedeng ang pag-aaral sa mga estudyante o trabaho sa mga professional o sa mga negosyante o negosyo sa mga negosyante ay ahad lang sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Malinaw, may mission ka agad eh. Amen? Kaya lang, sabi ng Lord, teka, sabi niya, but God put first His partner before the test commence. Yun. Bago magsimula yung testing sa mission ni Adan, sabi ng Diyos, teka muna, parang may kulang. Parang hindi yata tama. Tingnan natin, ano ba yung sinasabi ng Lord? Sa Genesis 2:18, let us take a look at this one. The Lord God
said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Nandyan pa ba kayo? So, bago magsimula yung test, yung mission, dapat partner. Dapat make a teamwork. 2 heads is better than 1. Sabi ng Diyos, hindi yata tama. At napansin ng Lord, malungkot si Adan. Paano to magmimisyon? Walang nagpapaligayan sa kanya, walang nagpapangiti sa kanya. Hello? Nakakalito may mga jowa dito. Andyan pa ba kayo? That's why God conducted the first marriage ceremony. So saan naganap yung first marriage ceremony? Ano venue? Garden of Eden. Invited ba kayo? Sorry, hindi kayo invited. Wala pa kayo eh. Wala pa tayo. Hindi tayo invited. Okay? Sino in-invite? Yung ahas. Buti pa yung ahas. Sabihin mo, buti pa yung ahas. Invited. May nagprotesta. Pastor, hindi invited yon, gate crusher. Let's take a look. Genesis 2:21-25. 21. So the Lord God caused the man to fall into deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's rib, and then closed up, and then placed with the flesh. Verse 22. Basa. Go. So see? So, create yung woman. 23. The man said, "This is now my bone of my bones and my flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man." Kaya, man. Okay? Nung makita ni Adan si Eva, man. Woman. Galing sa kanyang rib. Tadyang. Amen? So si Lord pala ang namimili kung nasaan yung isang tadyang mong nawawala, hindi ikaw. Sikuin mo rin katabi mo. Sabi ko na, tayo na pinag-uusapan, kanina pa eh. Nakakalata na ako. Sikuin mo. Si Lord ang mamimili. Hello? Ulitin mo. Si Lord daw, hindi ikaw, ha? Amen po ba? 24. That is why a man leaves his father and mother and is united his wife, and they become one flesh. So biblical pala, yung pagka kayo magpapakasal, magpaplano kayo, pwede sa simula, siyempre adjust, ipong onte, pisan muna, pero pansamantala, hindi pansamantagal. Yung iba kasi pansamantagal. So, bumukod. Amen? Pwedeng isang compound, pero may sarili kayong bahay. Pwedeng ganon. At least nakabukod. At least may privacy. Amen po ba? Amen? So, verse 25, basa. Okay, question. May napasin ba kayo? Pareho silang walang saplot, walang damit, hubad, hubo. Anong sabi? Pero, hindi sila nahihiya. Amen? So, anong ibig sabihin nun? Matagal na pala silang hubot-hubad. Simula pa lang sila inilikha. At hindi sila nahihiya. Ano ibig sabihin? Tanong sa akin kung ano? Lakas. Sapa, lakas. Kasi they feel protected. Amen? Protected sila eh. Ang problema, pumasok sila sa maling pintuan. Ano yon? The door of the tree of good, of knowledge, the fruit of good and evil. The fruit of knowledge. Hello? So, pinasok nila yung pintuan ng fruit of knowledge, nawala yung protection. Paano may tsura, no? Ano,
Na-imagine nyo ba yung reaction ng dalawa? Si Adan, hubad. Si Eva, hubad. Tapos, gano'n na. Andiyan ba kayo? Kasi, they fell after eating the fruit of knowledge of good and evil, after entering the wrong door, they felt unprotected. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pasok ng pasok. Maling pintuan yan. The girl next door. Hello? Hindi. The spy next door pala yun. Kala ko, the girl next door. Amen? Hindi dapat sumakabilang bahay. Andiyan pa ho ba kayo? Maling pintuan eh. Malaki sweldo. Lalayo ka naman sa Lord. Masisira yung Christian life mo. Maling pintuan. Pastor, ang ganda. Ang puti. Makinis. Ang napangasawa mo, ang gaspang pala ng ugali. Hello? Maling pintuan. Andyan pa ho ba kayo? Sikuin mo yung katabi mo. Huwag na raw papasok sa maling pintuan, ha? Amen? So, bakit may test? Ano yung tinitest? God gave the freedom. Sabi ba, freedom? Paano ba pronounce yun ng freedom? Nung kami sasali sa high school to, no? Third year high school kami. Pero kaming teacher, magaling sa English. Tinuruan kami paano yung sa bayang bigkas, English eh. Freedom. Sabi niya, freedom. Di lahat magbi, freedom. Dito na, nung sumali kami, sabay-sabay kami, freedom. Awa ng Diyos, talo kami. Joke. Segue lang yon. Binigyan tayo ng freedom, our own free will. Bakit kailangang i-test? Kasi nga hindi tayo ginawang robot. Gusto ng Diyos, maging malaya tayo, ma-express natin ang gusto natin, ma-express natin ang buhay natin ng normal, nang hindi tayo natatali. Pero dapat nasa boundary ng Garden of Eden. Ang problema, because of that freedom, we abuse that freedom, our own free will, we choose the other way around. Mali ang binili nating pintuan, we made a wrong decision or wrong choice. Sabi mo, wrong choice. Dapat meron pala tayong device, no? Yung pag mamimili ka na o magde-decide ka na, mag-attend ka pala, ibig sabihin, wrong choice yun eh. Ang problema, wala tayong ganun eh. No, pag pipiliin mo ang isang bagay na gagawin mo, kung tama mo mali, pagka mali, dapat gagawin mo pala sasabihin, buzzer na malakas, yung parang sa basketball, ang lakas ng buzzer eh. Ibig sabihin, mali, wag mo lang ituloy. Pagka walang buzzer, pag walang narinig, tama to, tama. Wala tayong ganun eh. Tignan natin yung Genesis chapter 3, verse 6. Let us take a look at this one. Anong sabi? Pinagbawal, pero pinasok. Amen? We made the wrong choice. Let us see Genesis chapter 3, verse 6. I will just check on my Bible. Okay? Nandiyan na ba kayo? Tingnan nyo nga yun, Genesis chapter 3, verse 6. Okay, I will read. Sabi dyan, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes. Dalawa yung ginamit na pintuan, eye door and mouth door, kinain. Hello? What an ironic, no? Pinapasok, pleasing to the eyes, good for food, and then entering into a wrong door.
nagpapasok ng mali, pumasok sa mali. Garbage in, garbage out. Andyan ba kayo? Pagka nagpapasok ka ng mali sa buhay mo, ang kasunod nun, papasok ka sa mali. Get the point? When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable, gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Entering into a wrong door. Sabihin mo, mali ang pinasok. Meron ba mga pagkakataon sa buhay natin, pumasok tayo sa maling pintuan? Pero bago tayo pumasok sa maling pintuan, tayo muna nagpapasok ng mali. Am I making sense here? Amen. Kaya nga, binigyan tayo ng Lord ng boundary. Yung Garden of Eden is our boundary. But the problem, imbis na piliin mo, lahat ay pwedeng kainin, pinag-initan mo pa yung mali. Yung kaisa-isa, kung merong 1,000 kinds of fruits in the Garden of Eden, dapat kinain mo lahat, sinama mo na yung Tree of Life, kasi yung Tree of Life hindi pinagbawal eh. Alam niyo ba yung Tree of Life? Pag kinain yun, we will not taste death. Tanong, bakit pagkatapos kainin ni Eva at Adan yung wrong door, pumasok sila sa wrong door, yung mali, yung tree of knowledge of good and evil, pinaalis sila sa Garden of Eden. Bakit? Ask me why. Sabi why? Lakas, why? Kasi pag hindi po sila pinalis doon, baka pati yung tree of life, makain nila. So tingnan nyo ang senaryo. Nasira ang buhay mo, napariwara ang buhay mo, pero hindi ka mamamatay habang buhay kang magsasuffer ng bagay na ginawa mo. Amen. Sabi ng mga Bible scholar, if I'm not mistaken, nilagyan nyo ng wall na hindi pwedeng mapasok yung tree of life after eating the fruit of knowledge. Are you still with me? Andyan po ba kayo? I'm running out of my time. Diretso na po tayo. So, we made the wrong decision. Adam and Eve allowed the deception to enter into the door. Kasi pinapasok nila yung deception from the enemy. Kinausap ng ahas si Eva at si Eva in-entertain. So, inopen niya yung eye door niya at saka yung kanyang mouth door. Di masarap yun. Tsaka tinan mo, ganda-ganda, kumukit-kutita. Di mo ba napapansin, kinakawayan ka, kainin mo ako, masarap ako. Di ba? Di ba ang kasalanan, wala namang kasalanan hindi masarap eh. Kaya nga, kahit mali, ginagawa kasi masarap eh. Yan po ba kayo? Lahat ng masarap, delikado. Amen? Kung hindi natin ina-analyze mabuti. So Adam and Eve allowed the deception to enter into the door. Pinapasok kasi. Okay? That made the devil to have an entry point to take over our lives. Yung pala yun, sabi mo, yun pala yun. Kaya pala nagkaroon ng authority ang devil, ang diablo, si Satanas sa atin, kasi tayo rin na may gawa, pinapasok natin siya, kaya nag-take over sa buhay natin. Kaya nagkawindang-windang ang buhay natin. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Kasi nga, hawak na ni Satan, hawak na ng devil ang buhay mo, kasi pinapasok mo na siya. Andyan pa ba kayo? Amen. Wala namang taong sa simula gusto niyang gumawa ng mali. Ang problema, dahil hawak ang buhay mo, kahit ayaw mo, nagagawa mo yung mali. Sinusuway mo yung magulang mo. Amen? Nagre-rebelde ka. Kasi nga, pinapasok eh. So that's the point. Amen? So ang tanong, kung dahil doon sa babae kay Eva, di sana hindi na siya binigyan ng partner. Ang tanong, ito ang tanong. Is a woman, is a man's weakness? Tanong yun eh. Ang
Ang babae ba ay kahinaan ng lalaki? Ano sagot? The answer is big no. Ang sagot ay big no. Bakit? Kawawa naman yung mga kababayan dito kung sila lagi sisisihin. Ikaw pala eh. Ikaw ang dahilan eh. Ikaw. Kawawa naman yung mga babae. Ayan na, bumabalanse ko ha. Boto nyo ako sa sunod na halalan, mga girls. Mga nanay. Amen? Hindi siya man's weakness. Woman is the reflection of man's weakness. Reflection. Nakita na salamin ang kahinaan ng leadership ng lalaki, yung babae. Reflection. Pero, hindi automatic, hindi absoluto, hindi 100% ang babae may sala. No. Kasi nandun naman siya eh. Di ba? Pag pinag-aralan natin, nung kinakausap ng ahas si Eva, si Adan nasa tabi niya eh. If failed to exercise his leadership, paano man lang, huy, huwag kang makipag-usap dyan. Mandaraya yan. Mapapahamak tayo dyan, huwag kang makinig dyan. Marites yan, marites. Hello? Andun siya, pero bakit hindi niya sinaway? Pangalawa, pinayagan niya. Pangatlo, pati siya sumama. Hello? Amen. So, woman is a reflection of one's weakness. Magkaiba po yung sasabi mo kagad ang kahinaan ng babae, ang lalaki, babae. Kawawa naman. Amen. Ang ganda pa naman ni Pastora B. Di ba? Ang ganda pa naman yung mga kababayan dito. Ang ganda ni Sister Gina. Ayan, no? Yung mga nanay dito. Ayan, si Nanay Grace, si Tony Lynn, si Atenchi. Yung mga nanay lang, hindi mo ang nanay, ha? Okay. Si Evelyn, ayan, yung mga nanay natin. Palakpag niya naman yung mga nanay. Hindi kayo ang may sala. Kayo lang ang nagsalamin ng kahinaan ng lalaki. Leadership, weakness. Are you still with me? Di paano? Ako, malapit na ang oras patapos. Question. Kasi may pinag-uusapang mission. When is the time of our mission to be realized? Kailan ba talaga natin malalaman kung kailan magsisimula ang mission natin? Kanina, ang sabi, single pa lang, wala pang asawa si Adan, binigyan na ng mission. Amen? Amen? So let's take a look. The day one in our lives. Yung unang araw ng buhay natin, yon ang start ng ating mission. It means since birth? Question. Ibig mo sabihin, pagkapanganak natin sa mundong ito, day one na ng mission natin? The answer is big no. Okay? Hindi since birth, kaya big no. Kailan, Pastor? The answer is big no. So when? Kailan ba talaga? So when? Sabi mo, so when? Kailan? The answer is in the age of accountability of knowing what is good and what is evil. Kasi pinasok na natin yung maling pintuan, lahat ng taong ipanganganak, time will come, papasok sa maling pintuan kasi napasok na eh. Kumbaga, yung sanggol hindi pa pumapasok, wala pang effect. Yung effect ng kasalanan na pagpasok sa maling pintuan, mangyayari lang yon kapag nagkaisip na siya. Kailan yung Pastor? Pag alam niya na kung alin ang mabuti at alin ang masama. So that is the start of our mission, the age of accountability of knowing what is good and what is evil. Sa totoo lang, we are the one. Sabi mo, we are the one. We are the one who entered in the wrong door, in the door of accountability. Kaya tayo nagkaroon ng accountability, pananagutan, kasi tayo pumasok sa maling pintuan ng pagkaalam ng mabuti at masama, kinain eh. Na sana wala tayong accountability, na sana wala tayong pananagutan, na sana hindi tayo mahirapan, but because we entered the wrong door, our mission starts in the age
of what? In the age of accountability, of knowing what is good and what is evil. Yung 3 taon ba, alam niyo na yung mabuti at masama? Maaaring hindi pa. Yung 4 na taon ba, alam niyo na ba yung mabuti at masama? Maaaring hindi pa. Yung 5 years ba, pwedeng alam niya na, pwede din na magsusimula. 6, 7, 8. Kung alam niya na kung alin ang mabuti at alin ang masama, doon pumapasok ang mission. So paano ngayon yung pastor, kung yun na yung start ng mission, ano dapat ang ginagawa? Tingnan natin. Proverbs 22:6. Dapat tinuturuan ang mga bata, train up a child in the way he should go. Sabi diyan, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not return from it. Turuan mo na gawin ang tama at huwag gawin ang mali. So, yung responsibilidad, kapag ang tao, ang bata ay dumating na sa age of accountability, alam niya nang mabuti at masama, ang mga magulang ay may responsibilidad na turuan siya kasi start na yung mission ng bata. Amen. Amen. Malaki ang responsibilidad ng mga magulang na turuan ng bata. Kaya sabi ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Turo mo sa kanya ang tama, turo mo kung ano ang mali, at huwag niyang gagawin, turo mo ang tama, at yun ang lagi niyang gagawin, para sa kanyang paglaki, ay hindi siya magkamali. Para sa kanyang paglaki, ay hindi niya makalimutan. Amen. Eh bakit may mga anak dito nakakalimot? Pastor, hindi ako nakakalimot. Hindi ka sure. Amen? Paano pag nag-iisa ka na lang? Naku, mali ito. Wala sa cell leader. Wala si pastor. Minsan lang. Eh di ba minsan lang naman kinain na ibatadan yung pero naging kalbaryo ng buhay natin. Doon sa minsan lang, doon na magiging kalbaryo natin pag mali. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo pa? Kanina pa tayo tinitira. Joke. The tree of life is a door that we should enter in. Dapat, yun ang pinasok eh. Yung puno ng buhay eh. Ang pinagbawal lang, yung puno ng knowledge, tree of knowledge, bakit yun ang pinagdiskitahan eh? Anak, mag-aral kang mabuti. Para hindi ka mangamote. Sabi sa amin nung tatay ko sa kanyang apo, I think Joshua, anak, sabi po, mag-aral kang mabuti ha, para hindi ka mangamote. Bakit? Kasi we tend to choose the wrong from the right and the left. No, wrong lang, walang left, no? Wrong, right and wrong. Ay, dyan pa ho ba kayo? Dapat ang pinasok natin yung tamang pintuan. Sikuhin mo. Sarado mo na yung maling pintuan. Doon tayo pumasok sa tamang pintuan. Amen po ba? But we choose otherwise that led us to a wrong decision. Sabi mo, wrong decision. Wrong relationship. Wrong course. Kasi trip-trip eh. Ang daming kumukuha ang kurso. Ito na rin gusto ko. Kaya, pagdating ng second semester, ayaw mo na. Laki na ng gastos. Lalo ngayon, pag magpapalit ka ng course, 0 back to 0. Sayang yung ginastos ng 2 taon. Kung 2 taon yun. Hello? Kasi we choose the otherwise that led us to a wrong decision. Ngayon, anong gagawin? Sabi sa tabi, ano gagawin? Matuto. Sabi, matuto. Therefore, pag sinabing therefore, yun na yung conclusion eh. Therefore, let us now make a right decision.
Right decision daw, oh. Pero ang tanong, how? That's the big question mark. How? Find the right person to enter in your door. And then, enter to the right door. So, itatama mo yung mali. Ano yung mali? Pinapasok ang mali at pumasok sa mali. So, para maitama yon, sabi diyan, find the right person to enter in, papasukin mo yung tama, and then, enter to the right door. Gets mo na? Ulitin ko. Kaya tayo nagkawindang-windang, si Eva at si Adan, pinapasok ang mali, kasi na-deceive sila ng kaaway, pinakinggan yung deception, yung pandaraya. So what happened? Pinapasok, ang naging resulta, pumasok sa mali. Maling pintuan, kinain yung tree of knowledge. Sa halip dapat ang kinain, tree of life. Amen. Are you still with me? So para maitama yon, find the right person, papasukin mo yung tama, at saka papasok, doon ka pala makakapasok sa tama. Amen? Magandang bagay ang pumasok, o mabuting bagay ang pumasok, mabuting bagay din ang lalabas. Kasi pag garbage in, garbage out. Pag basura pumasok, basura lalabas. Pag mali pumasok, mali ang lalabas. Amen? So ikaw, tama pinapasok mo, mabuti pinapasok mo, tama ang lalabas. Paano? Amen. So number one gagawin natin, patapos po tayo. Number one, allow the right person to enter in your door. Eh, sino yun, pastor? Ano niya akin, sino? Ang answer is Jesus. Sabi mo, Jesus. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo. That's the right person. That's the right thing to do, na papasukin mo. Revelation 3:20, we are talking of the door. Sabi diyan, here I am, stand at the door and knock. Sabi ni Jesus, anak, nandito ako sa pintuan ng puso mo, kumakatok. The door in your heart, knocking. If anyone who hears my voice and opens the door. Pag narinig mo raw si Jesus na tinatawag ka at gusto niyang pumasok sa buhay mo, buksan mo ang pintuan at pinagbuksan mo siya, anong sabi? Papasok siya. Papasukin ng tama. Amen? Ang sabi niya, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and eat with that person and they will be with me. That's number one. Papasukin mo ang tama. Ngayon, pinapasok mo ng tama. Ano susunod? Papasok ka naman sa tama na. Amen? Kaya bandang huli, puro tama ka. Sino may tama? Ikaw o ako. Sino mas malaki ang tama? O mas maraming tama? Tayo. Bakit? Pinapasok mo ang tama, pumasok ka sa tama, di marami tayong tama. Kaya puro tayo may tama. Andiyan ko ba kayo? Enter into the right door. Sino naman yung right door? Ask me who? Lakas, who? Si Jesus din. Di ba what an ironic, no? Papasukin mo si Jesus sa door mo, tapos papasok ka naman sa tamang door, si Jesus din pala yun. Jesus coming in and Jesus coming out, then you will enter into the door, and that is Jesus. So let us take a look. Bago yan, cite ko muna yung mga paborito kong verse. John chapter 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Correct? John chapter 3 verse 3. Pag ang tao daw ay hindi na born again, hindi siya makakita ng kaharian ng langit. So, ibig sabihin, sarado yung pintuan ng langit, sarado yung kaharian ng langit, kasi maliban siya ma-born again, tanong, paano ma-born again? Siyempre, tanggapin mo si Jesus. So, si Jesus pa rin. Amen? John chapter 14 verse 6, sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Wala raw makakapunta sa Ama, kay Tatay sa langit, kay Papa sa langit, kay Daddy sa langit. Wala makakarating sa Father in heaven sa pamamagitan nino, kundi sa pamamagitan ni Jesus. John chapter 14 verse 6. Ano pa? Matthew 7, letter B. Knock and the door will be open to you. Anong sabi? Kumatok ka at ang pintuan ay bubuksan para sa'yo. Hello? Question, sino nagsasalita? Si Jesus. So, ibig sabihin, He's referring to Himself. Kumatok ka sa akin, pagbubuksan kita.
Because I am the door. I am the right door. Ako ang tamang pintuan. Ano pa? Yung opposite nito. But, sabi mo but the door was shut. Isinarado ang pinto. Yung tamang pintuan na dapat binubuksan para pasukan, isinarado. Sino nagsara? Tingnan natin, Matthew 23:13. Sabi diyan, woe to you, teachers of the law. Kaloka, taong simbahan to, ha? At hindi lang ito basta leader, teachers of the law. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you shut the door of kingdom of heaven in people's faces. You yourself do not enter, nor will you let those who enter, who are they trying to? Ang lupit ng mga Pharisees, ang lupit ng mga teachers of the law. Ayaw na nga nilang pumasok sa right door, sinarado pa nila, at ayaw nilang pumasok, sinarado na, pati yung gustong pumasok ay pinigilan. Wala siya. Hello? Yun yung dinidil ni Jesus nung New Testament church. Kasi ayaw nilang palapitin ang tao kay Jesus. Ayaw nilang maligtas sa mga tao. Ayaw nilang makawala sa bigat na ipinasa nila sa mga tao, mga tradisyon, mga customs, mga paniniwala, mga pamahiin. Parang nakaka-relate tayo. Sa Pilipinas, sa atin, ang daming pamahiin, ang daming sabi-sabi. Kasabihan. O bakit mali daw? Ewan ko. Basta sumunod ka na lang, kasabihan ng matatanda. Hindi mo nga alam kung bakit sinabing mali. Yung pala, hindi naman. Amen? Ano daw yung mga mali? Huwag kang magtatanim ng mais kung ikaw ay bungi. Huwag ka daw magpapahiram pag magpapautang paggabi. My goodness, yung kapitbahay mo, bigyan ng tulong, naghihingalo, kailangan madala sa emergency, mangira ng pera. Ay, sorry ha, bukas na lang, balik ka. Mamamatay na nga yung pasyente, pababalikin mo pa bukas. Kasi ano kasabihan, bawal magpahiram sa gabi. Ano pa? Bawal daw magwalis, papalabas ng pintuan, lalabas ang swerte. O kaya, natulog ka, kasama mo yung basura. Eh, ayaw mong palabasin sa gabi. Ayaw mong walisin eh. Ayaw mong linisin ng bahay ng gabi. Andyan pa ba kayo? So sino nagsara ng pintuan? Pharisee. Ayaw na lang palapitin sa right door with Jesus. But, here is the right door or the gate. Sabihin mo, right door or the gate. Right door or gate. Pareho lang yun. Door or gate, the same. John chapter 10:7. Therefore, Jesus said again, verily, verily, truly I tell you, I am the gate for the sheep. Sabi ni Jesus, pag tinagalog mo yun, the version, ako ang pintuan ng mga tupa. Ibig sabihin, He really wants every one of us to come in and enter to the right door, which is the Lord Jesus. Why? Di ba sabi niya, John chapter 10, verse 10, letter B, kasi sa akin maganda buhay mo. Sa akin satisfied ka. Sa akin magiging mabuti ka. Sa akin magiging maayos ka. Sa akin magiging komportable ka. Kung may kabigatan, kagaan. Kung may problema, malulutas. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya nga, sabi niya, verily, truly I say to you, I am the gate for the sheep. Talon tayo sa verse 9. Jobs, paki-display mo yung verse 9. Dagdag natin yung verse 9. Just to give an emphasis. Look at verse 9. Okay, I will check. Yan, verse 9. Wala pa rin? John chapter 10. Okay, verse 9. Pakibasa, kayo na magbasa. 1, 2, ready, go. I am the gate. Whoever enters through me will see. They will come in, go out, and find. See, kahit pumasok ka, kahit lumabas ka, basta tama ang pintuang pinasok mo, you will be saved. Hello? Hello? Pasok sa tamang pintuan. I am the gate. Whoever
treasure. Para ho, maayos ang buhay natin. Let us now enter into the right door, the right gate, referring to whom? Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Last, John chapter 10, verse 11. Ito, lalo akong natuwa. Lalo akong namangha sa Panginoon. Lalo akong na-appreciate ang pag-ibig niya. Minsan, tayo sa mundong ito, close mo na, tatraidorin ka pa. Diba? Naranasan ko yun eh. Hindi ko na kasing mahugot bakit wala na eh. Nire-recall ko lang sa inyo na example. Very close. Kilala yun ni Pastor Rabi. Taga-alaga ng mga anak niya. Haharap kami sa isang sitwasyon, ipagtatanggol namin siya. Poprotektahan namin siya. Kumpare ko yun. Nandun na kami, para kaming nasa Senado. Pagdating namin doon, lilitisin pala kami. Sinet up kami. Tapos, ang nag-set up po sa amin, yung close kong kumpare, ninong ni Sarah yun, nilaglag kami sa ere nang wala kaming kaalam-alam. Para akong binaril, para akong sinibat, nang di ko maintindihan ng araw na yun. Pero ito, si Lord, sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Hello? Hello? Hindi nyo ata naintindihan eh. Ulitin ko. Sabi ng Lord, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Handa niyang itaya ang buhay niya. Handa niyang ibigay ang buhay niya para sa iyo. Para sa akin. Bakit ayaw pa nating piliin na pumasok sa tamang pintuan? Bakit ayaw pa nating piliin ang Panginoon? Mga kapatid, kaibigan, sino man tayo, panahon na ho, pasukin natin ang tamang pintuan. Piliin natin ang Panginoon na handang magbigay ng buhay. At ginawa niya yon. 2,000 years ago, He died on the cross. He suffered the most inhumane punishment. It is in the superlative degree, ibig sabihin, sukdulan. Walang hihigit na parusa na pwedeng pumantay sa ibinigay sa Panginoon. Para sa akin, para sa iyo, because the good shepherd lays down his life for the sheep, for you and for me. That is the Lord Jesus is talking about, is referring to us, to you and me. Can we just all rise? Tayong lahat ay tumayo. Every time I really feel the love of God, I cannot control my emotions. I cannot control my tears. Simply because I am a recipient of that good shepherd. I really felt that I was so loved by the Lord Jesus Christ. Changed my life. Alam mo yun, yung buhay mo na walang kwenta. Puro mali ang pinasok nung kabataan mo. Naging suway sa magulang. Pero isang araw, sabi sa akin ng Panginoon, "Nak, mahal kita. Kahit ano pang nagawa mo, you know, the history, the rest is history."
tumatayo ako sa harapan nyo, napakaraming magagandang bagay ang nangyari sa buhay ko. I have what I call a family, not perfect family, but I assure you, it is a good family because of the Good Shepherd. Yun kung bigyan ka ng second chance, na maraming tao, maliit na tingin sa'yo, maraming tao ayaw na maniwala sa'yo, wala nang gusto magtiwala kasi kilala ka, kung ano yung mga kapalpakang ginawa mo, kung ano yung mga maling pinasok mo, nagdala ka ng kahihiyan sa pamilya. Pero si Lord di tinignan. Bagkus, binihisan. Yung dating walang kwenta, binigyan ng kwento. I hope you can relate to this, that because every one of us walang kwentang buhay, pero binigyan ng kwento. Binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. May nagsabi sa aking pastor, parang ang tingin niya sa akin, parang, you are so extreme. Sabi ko sa kanya, pastor, parang ayoko nang magtapos ng college. Gusto ko nang maglingkod full-time sa ministry. Di man niya sinabi na parang extreme ako. Parang mali yung gagawin ko. Kaya lang, kung babalikan ko yung buhay ko, wala namang kwenta talaga eh. Wala na yung mangyayari eh. Ngayon, binigyan ng kwenta ng Diyos. Di paggamit ko sa Panginoon. Kaya yung pag-aaral ko talagang gapang. Kasi, para ako na sa tagwar, gusto ko na mag full-time. Ayoko na tapos yung pag-aaral ko. Pero sabihin, extreme mali. Because I know God, how God loves me. How God changed my life. How God add values. Walang kwenta, dinagdagan ng value. Kaya tayo dahil yung buhay natin na walang kwenta, binigyan ng kwento, ikwento naman natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kung tayo nakapasok sa tamang pintuan, dalhin din natin sila para makapasok sa tamang pintuan. Pwede ba yun? Let us just return the favor. God is not asking to return the favor to Him, no, to other people. Naalala ko yung isang programa sa radyo, sa TV, tulong ko sa iyo, ipasa mo sa iba. Tinulungan tayong makapasok sa simbahan, makapasok sa gawain ng Panginoon, makapasok sa Panginoon. This is the right door. Maayos ang buhay natin, naging maganda, pinatawad tayo. Ikwento naman natin sa iba. Allow them to enter in. Alam niyo, nakakalungkot. Yung mga taong simbahan ng panahon ng Panginoong Yesus, sila yung nagsarado ng pintuan. Kaya maraming tao hindi nakapasok, nasira, nahirapan ang buhay. But by this time, in our generation, in our present day time, the modern day church, the Church of the Lord Jesus Christ that was established 2,000 years ago, we are the modern church, modeled in the church that the Lord Jesus established during His time in earthly ministry. We will open the door. Amen. Amen. We will, sabi mo, open the door. Open the door. And we will lead them to enter in. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon.